Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako naglandi, hindi ako nagtaksil. Wala akong kasalanan para tatuhin mo ng ganyan. Ang tanging naging kasalanan ko ay yung nangarap ako ng masaganang buhay para sa ating pamilya. Ngunit minalas ako! Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Kapalaran ang nagdidikta ng landas na ating tatahakin. Wala man sa plano ang paglayo, mayroong hinahatak ng mga pangyayari upang mangibang bayan. Umaasang doon ay makakatagpo ng mas maberdeng pastulan upang mabigyan ng kaginawahan ng pamilya. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Oh, Danilo, hetong kape mo. Tinapangan ko yan. Hindi ko na nilagyan ng krimer. Salamat, Angie. Tamang-tama ito para mawalang antok ko. Napuyat ako eh. Anong oras ka na ba nakauwi kanina? Hindi ko na namalayan yung pagdating mo. Mag-aalas 4 na ng madaling araw. Ang himbing ng tulog mo kaya hindi na kita ginising. Yun kasing pamilyang umarkila sa aking papunta sa Lamay sa kabilang barangay. Napasubo sa sugal. Kaya madaling araw na nakauwi. Puyat ka pala. Tapos magbibiyahe ka na ulit. Konti lang ang tulog mo. Huwag ka na kaya munang mamasada ngayon. Sus, hindi pwede. Sayang ang araw. Kaya ko ito. Huwag kang mag-alala. Sobrang sipag mo. Baka mamaya magkasakit ka sa ginagawa Angie, mo. Kailangan natin makaipon. Ilang taon na lang at tutuntong na sa kolehiyong anak natin. Napakaswerte ko talaga. At ikaw ang naging asawa ko. Ang aga-aga, binola mo pa ako. Uy, totoong sinasabi ko, Danilo. Magmula nang ikasal tayo, naging napakabuti mong asawa. Hindi mo ako binigyan ng problema kahit kailan. Kaya alam mo, wala na akong mahihiling pa sa Diyos.
wala na akong pasahero. Naghahanap muna ako ng gasolinahan at gagarahe ko sandali. Hindi ko na talaga kayang labanan ng antok. Nagpapahinga muna ako. Kusang pumipikit ang mga mata ko, kaya kahit pilitin kong tumilat, tumutuloy pa rin sa pagpikit. Doon, sa banda ron, sa may gasolinahan, makapagpahinga muna. Ako, nailip yata ako. Mababangga ako! Mababangga ako! Natatakot po ako. Lakasan mo ang loob mo, Angie. Narito na sa ospital si Danilo. Hindi pa babayaan ng mga doktor ang asawa mo. Sinabihan ko na kasi siya. Sabi ko, wag na munang mamasada. Ayaw papigil. Sayang daw ang kikitain niya. Doktor, kumusta po asawa ko? Ligtas na po ang pasyente, Mrs. Po. Pero Salamat sa Diyos. ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang inyong mister ay mawawala ng kakayahang makapaglakad. Ano po? Nagawa namin ang paraan ng mga butong labali sa kanyang magkabilang binti, sanhin ang pagkaipit niya sa harap ng manibela. Pero may mga ugat at tissue sa kanyang mga muscle na hindi natin tiyak kung muli pang makababalik sa dati. Magdasal na lamang tayo na sana'y pansamantala lamang ang kondisyon niya. Ay, Diyos ko! Paano na kami mabubuhay? Paano na pamilya ko? Angie, anak, huminahon ka. Doktor, sabihin niyo, nagbibiro lang kayo. Hindi pwedeng malumpong asawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nanay, sa ospital po bang punta ninyo? Oo, Sarah. Nagluto ako ng paboritong ulam ng tatay mo. Dadalang ko rin siya ng ilang pirasong damit. Siya nga pala. Bahala ka nang magugas doon sa mga ginamit ko sa pagluluto, ha? Gamitan mo ng Smart Dishwashing Gel para madaling maalis yung sebo. Opo, Nay. Nay, gusto ko po sana sumama sa inyo. Gusto ko makita ang itay. Uy, may exam ka ngayon. Paano ka sasama? Hihingi na lang po ako ng special test doon sa teacher ko. Maiintindihan naman nila yun kasi na-aksidente ang itay. Sige. Bahala ka. Sumama ka. Totoo po ba yung sinabi sa akin ni Lolo? Hindi na raw po makakalakad si itay? Yun ang sabi ng doktor. Pero ang sabi niya, pansamantala lang daw yun. May pag-asa pang makalakad ang itay mo. Depende daw sa paggaling ng mga muscle at tisyong naapektuhan ng pagkalamog ng kanyang mga binti. Kawawa naman ang itay. Napaiyak din ako noon ako marinig yun sa doktor. Yung nangyari sa itay mo. Hindi ko agad matanggap. Pero sa sitwasyon natin ito, dapat maging malakas ang loob natin. Naawa po ako sa kanya. Hindi tayo dapat makitaan ng tatay mo na panghihinaan ng loob. Sa kanyang kalagayan ngayon, sa atin siya kukuha ng lakas. Sarah, may baon na akong tuna sandwich. Tigisa tayo. Ito, Sige na. Wala akong ganang magmerienda, Rendel. Yoko. Ito naman. Kaya nga 2 sandwich ang pinagawa ko sa nanay ko eh. Sa'yo yung isa. Tapos tatanggihan mo. Teka, bakit ba ang lungkot mo? Alam mo naman yung nangyari sa tatay ko, di ba? Hindi na raw siya makakalakad. Awang-awa ako sa kanya. Di ba sabi mo temporary lang? Makakalakad pa rin yun. Pero hanggang kailan siya sa ganong kalagayan niya? Kilala ko, father ko.
Hindi siya sanay na walang ginagawa. Gusto nun lagi nagtatrabaho. Nakukuha sa prayer yan. Siya nga pala, anong special course ang kukunin mo sa senior high natin? Hindi ko na iniisip yan. Hindi ko alam. Hindi ko nga rin alam kung makapagpapatuloy pa ako ng pag-aaral. Bakit naman? Si tatay lang ang nagtatrabaho sa pamilya namin. Ngayong baldado na siya. Baka pati pagkain namin problema na rin. Sige nga. Sa tingin mo ba, makakapag-aral pa ako? Gusto mo bang subuan kita, Danilo? Kasi kanina pa nakahain yung pagkain mo. Hindi mo naman ginagalaw. Angie, mga pa ako lang ang baldado. Kaya ko pang kumain mag-isa. Pasensya ka na. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Huwag kang humingi ng pasensya. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa'yo. Anong ihingi mo ng pasensya? Akong padre de pamilya. Pero wala akong magawa para sa inyo ng anak natin. Sa halip na akong susuporta sa inyo, ngayon ako pampabigat sa inyong mag-ina. Ay, Danilo naman. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Mag-asawa tayo. Nung ikasal ang mag-asawa, hindi ba nagsumpaan sila na magsasama sa hirap at ginawa? Natatakot ako. O anong ikinatatakot mo? Na baka dumating ang araw pagsawaan mo ko. Tama na, tumigil ka nga. Hindi mangyayari ang iniisip mo. At itong tandaan mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Angie, anak. Dumating kanina yung disconnection notice ng kuryente. Hindi pa pala tayo nakakabayad ng bill natin. Pati nga ho sa tubig, itay. Hindi ko pa rin nababayaran. Kasi naubos na yung konting savings namin sa bangko. Ay, ganun ba? Pati nga ho bigas, wala na rin tayo. Nung magsaing ako kagabi, nakita ko wala na palang laman ng bigasan. Ikaw naman napakaiyakin mo. Kasi tahan na. Huwag ka mag-alala. Kahit pa paano matutulungan kita. Ano tulong? May kaunti naman ako naipon mula sa pensyon ko hindi ko naman wini-withdraw lahat sa bangko pag-araw ng pensyon ko. Kaya may natitira doon buwan-buwan. Pwede mong gamitin nyo sa mga pangangailangan natin dito sa bahay. Pero itay, syempre kailangan nyo rin ng perang yon. Paano kung magkasakit kayo? Naku, tanto, wala naman akong sakit Pero huwag ka na magpakipot. Gamitin mo muna para gumaan ng konti yung dala-dala mo mga problema. Ay, Angie! Mabuti nakita kita. Doon talaga sa inyong punta ko Ha? Ay, bakit ho, Aling Lupita? Anong sadya niyo sa akin? Tumawag sa akin kanina yung anak kong si Sally. Ang sabi, puntahan nga raw kita sa inyo. Di ho ba nasa Hong Kong si Sally? Oo, naroon nga siya sa Hong Kong. At pinapasabi sa'yo ng kababata mo. Nangangailangan pa raw na isang katulong ang kanya employer. Ako ho, ang ipapasok niya sa kanyang amo? Matutulungan niya ako? Ay, oo. Naikwento ko kasi sa kanya ang nangyari sa asawa mo.
Naawa siguro sa'yo yung kaibigan mo. Kaya gusto kanyang tulungan. Ay, naku. Tamang-tama ho, Aling Lupita. Maraming salamat po talaga. Pakisabi ho kay Sally, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa kanya ng marami. Naku. Kung interesado ka, edi ayusin mo na agad yung mga papeles mo. Opo. Para makasunod ka sa kaibigan mo sa Hong Kong. Angie, akala ko ba hindi mo ako pababayaan? Pero ayan at nag-a-apply ka sa abroad. Bakit mo kami iiwan ng anak mo? Danilo, unawain mo naman ako. Para sa ating pamilya ang gagawin ko. Sino mag-aalaga sa akin kapag wala ka na? Iniabili na kita kay tatay. Tsaka si Sarah nandiyan naman. Mahal ka ng anak natin, hindi ka nung pababayaan. Kung hindi sana ako na-aksidente, hindi mo kailangang pumasok ng katulong sa ibang bansa. Kasalanan ko ito. Ano ba? Kasalanan ko. Wala kang kasalanan. Aksidente ang nangyari sa'yo. Kaya huwag ka namang umiyak ng ganyan. Kung hindi ako na-aksidente, hindi tayo maghihirap. Hindi mo sana iisiping mapalayo sa amin ang anak natin. Mahal ko kayo ni Sarah, Danilo. Kaya pwede ba huwag ka mag-isip ng negatibo? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mabuti nga, nagkaroon ako ng ganitong oportunidad para ako naman ang... Matuloy kaya ang pangingibang bansa ni Angie? Anong buhay ang kanyang daratnan sa ibayong dagat? Mga nagsiganap: Vilma Borromeo, Susan Robles, Chiquit Amor, Phil Malyari, Dante Castro, Ian Miranda, at Rosana Villegas sa papel na Angie. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiap. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Impyerno ang sinapit ko sa paghanap ko ng langit. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako naglandi, hindi ako nagtaksil. Wala akong kasalanan para tatuhin mo ng ganyan. Ang tanging naging kasalanan ko ay yung nangarap ako ng masaganang buhay para sa ating pamilya. Ngunit minalas ako! Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap,
na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Sara, nariyan ka na pala. Tamang-tama ang dating mo. Maluluto na itong ulam para sa hapunan natin. Ano po, Lolo? Kaawaan ka ng Diyos. Sige na. Puntahan mo ng tatay mo sa kwarto. Siguradong sabik na yun sa pagdating mo galing sa school. Bakit po, Lolo? Mula kaninang umaga na umalis ka para pumasok, hindi na lumabas ang tatay mo sa kanyang kwarto Ni ayaw man ang halian. Ay, nako. Tiyak po, nag-i-emote na naman si Itay. Intindihin mo na lang ang tatay mo. Napakahirap ng kalagayan niya. Bukod sa hindi na siya makalakad, nasa malayo pa ang nanay mo. Lolo, mag-iisang buwan na ho si Inay sa Hong Kong. Pero bakit hindi mo lang tumatawag sa atin? Malamang busy ang nanay mo sa trabaho. Kaya hindi niya tayo natatawagan. Ano po bang busy ang isang tao? Kung talaga pong gugustuhin niya kumustuhin tayo, bali wala po yung pagiging busy. Magagawa niya yun. Alam naman ni Inay na sa ating tatlo, si Itay ang pinaka-apektado sa pag-alis niya. Dapat naiisip niya yun. Oy, Ading! Oy, nauna ka sa akin nakapamalengke Puno na ng gulay at isda ang bayong mo. Samantalang ako, mamimili pa lang. Talagang inagahan ko, Lupita. Ako pa rin kasi ang magluluto pag uwi ko sa bahay. Nako, mabuti nagagawa mo pa rin mamalengke at magluto. Tsak, madalas sumasakit ang mga kasukasuan mo. Ikaw kung magsalita ka, akala mo hindi ka rin nirarayuma. Magkasing edad lang tayo Pareho na tayong gurang. Pero mukha kang mas matanda kaysa sa akin. Ay, siya nga pala. Nabanggit sa akin ni Sally na hindi raw sila magkasama sa isang employer. Anong hindi magkasama? Ang sabi, napunta raw si Angie sa kaibigan ng kanyang amo. Umuwi na raw kasi sa Pilipinas ang kasambahay ng kaibigan ng amo ng anak ko. Kaya si Angie ang kinuha. Lupita, sa palagay mo ba mababait din ang among napuntahan ng anak ko? Siguro naman mabait din. Kasi ang naging amo ng anak ko, sobrang bait sa kanya Kaya huwag ka mag-alala. Nasa mabuting kalagayan tiyak si Angie.
Andy, give me water. I drink, please. Yes, sir. Wait a minute. I will get your water. Okay. Mabait naman itong amo kong si Mr. K. Pero ewan ko ba, hindi ako panatag pag kaming dalawa lang ang tao dito sa bahay. Hindi ko gustong klase ng tingin niya sa akin, ha? Kinakabahan ako talaga pag siya lang ang kasama ko na ito. Andy! Ay! Opo! Where is my water? Opo! Opo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sarah, madali bang gamitin ang binili nating washing machine? Opo, Lolo. Tamang-tama po ang binili kong Pride powder. Mabula na, mabango pa sa damit. 6 na buwan pa lang sa Hong Kong ang nanay mo. Medyo maluwag na ang pamumuhay natin, ah. Ayan nga, nakabili na rin tayo ng washing machine. Para daw po hindi na ako mahirapan maglaba ng mga damit natin. Ay, naku, napakabait ng nanay mo, Sarah. Noong 1 buwan, nagpadala ng pera para naman sa wheelchair ng itay mo. Pero malungkot pa rin po si tatay, Lolo. Alam ko, namimiss niya si inay. Pati nga po ako eh. Namimiss ko rin siya. Konting tiis, apo. Alam mo naman ang nangyari sa itay mo. Kung hindi nag-abroad ang nanay mo, malamang hinto ka na rin sa iyong pag-aaral. Alam ko naman po yun. Mabilis naman ang panahon. Pag nakaipon ng nanay mo, uuwi na siya dito sa atin. At magkakasama-sama na ulit kayong mag-anak. Magiging masaya ulit ang inyong pamilya. Sarah, minsan lang to. Sige na. Sumama ka na sa lakad ng barkada. Hindi nga pwede, Rendel. Alam mo naman kung bakit, di ba? Kailangan ko makauwi ng maaga para sa tatay ko. Kailangan naroon ako sa bahay. Hindi yun pababayaan ng lolo mo. Tsaka 2 oras ka lang mawawala. Pagkatapos nating manood ng sine, uuwi rin agad tayo. Ayoko talaga eh. Gastos lang yan. Grabe ka. Kung kailan marami na kayong pera, saka ka nagiging kuripot, ah. Basta. Ayoko. Hindi pinupulot ng nanay kong pera sa Hong Kong, ano? Alalahanin mo. Nagpapaalila ang nanay ko sa mga inchik. Magkaroon lang kami dito. Kaya hindi ako mag-aaksaya ng pera. Alam ko naman yun. Uy, alam mo naman pala eh. Kaya dapat naiintindihan mo ko. Ayokong abusuhin ng kabaitan ng nanay ko. Gusto ko, makita niya, sinusuklian ko ng pagiging masunuring anak ang pagsasakripisyo niya para sa amin. Angie, mabuti tumawag ka. Kumusta ka na? Miss na kita. Miss na rin kita. Maayos ang kalagayan ko rito. Huwag ka mag-alala sa akin, ha? Huwag ka nag-aalala lagi. Kayo ng anak natin, miss ko na talaga. Gusto kitang tawagan palagi. Kaya lang sabi mo, striktong amo mong babae. Ayaw niyang naabala ka sa trabaho. Oo nga, stricta yun eh. Kaya kung meron kang gustong sabihin, i-text mo na lang. At siguradong mababasa ko yun pag nagpapahinga na ako sa gabi. Naaawa ako sa iyo eh. Wala naman akong maitulong. Ay, ayan ka na naman. Baka kung saan na naman mapuntang pag-uusap natin. Huwag kang iiyak. At naiiyak ko rin ako. Minsan nga lang tayo nagkakausap eh. Ay, kaya gusto ko masaya tayo. Yung masayang bagay na lang yung pagkwentuhan natin. Inip na akong matapos ang kontrata mo dyan sa Hong Kong. Gusto ko, narito ka na ulit sa piling namin. O tama na, huwag ka lang umiyak. Huwag ka mag-alala. 2 taon lang naman.
Nakaisang taon na ako rito. At pangako pag-uwi ko, hindi ka makakahinga sa higpit ng yakap at halik ko. Asahan ko yan. Asahan ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, maganda yata ang gising ng tatay ko at ganado sa pag-aalmusal. Anak, gusto kong tumaba. Gusto kong bumalik ang dating lakas ng katawan ko. Uy, pahipo nga po sa noo at baka may lagnat kayo. Wala akong lagnat. Nangako kasi ko sa nanay mo na hindi ako magiging malungkot. Hindi na. At sa pagbabakasyon niya, gusto kong makita niya na okay na ako. Dapat lang po, tay. Hindi yung lagi kayo nagmumukmuk sa kwarto ninyo. Ang sabi ng doktor ng huling check-up ko, malaki raw ang ibinuti ng kondisyon ng mga muscle sa magkabilang binti ko. Ay! At posible raw na makalakad pa ako. Ako? Totoo po, itay? Oo. Dapat lang daw natulungan ko sarili ko. Pilitin ko raw ihakbang ang mga paa ko. Pagsikapan ko raw makatayo. Ay, salamat. Pag nakalakad ulit kayo, tay, ako na ang magiging pinakamasayang tao sa buong mundo. Yun po, matagal ko na pinagpipray. Hello? Angie, ako ito, si Lenny. Mabuti na lang, ito pa rin ang cellphone number mo. Kumusta ka na? Oy, Lenny. Oo, okay lang ako. Alam mo bang nandito ako sa Hong Kong? Oo, nabalitaan ko nga, nag-abroad ka raw. At nalaman ko rin na nangyaring aksidente sa asawa mo. Ang tagal nating walang kontak, ano? Ang tagal nating hindi nagkausap. Ang dami kasing naging problema ko. Oo nga pala. Kumusta na nga pala si Sarah? Malaki na siya. Halos dalaga na. Sayang. Wala akong pagkakataon para makita siya. Napadpad kasi ako sa malayo. Taga-Tacloban na naging asawa ko. Wala ka bang balak na bumalik sa nayon natin? Imposible na sigurong makabalik pa ako sa atin, Angie. Pero sana kahit sa cellphone, mapadalan mo ako ng picture ni Sarah. Gustong-gusto ko siyang makita. Sige, hayaan mo. Minsan padadalang kita ng picture niya. Pipili ako ng isang magandang retrato. You are mine. You Filipina, very, very beautiful. Very delicious. Oh, you're so sweet. You're beautiful. Oh, sir. Why are you here in my room? You are mine. You are mine now. No. You're No, sir, beautiful. wag. No. You're beautiful. You're so Isa bakit, sir? Wag. No. Magtagumpay kaya ang amo ni Angie sa masama nitong tangka sa kanya? Mga nagsiganap, Vilma Borromeo,
Susan Robles, Chiquita Moore, Phil Malyari, Dante Castro, Ian Miranda, at si Rosana Villegas sa papel na Angie. Dilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako naglandi, hindi ako nagtaksil. Wala akong kasalanan para tatuhin mo ng ganyan. Ang tanging naging kasalanan ko ay yung nangarap ako ng masaganang buhay para sa ating pamilya. Ngunit minalas ako! Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Lolo Ading? Bakit gising pa po kayo? Hindi ako makatulog, Sarah. Nakaramdam ako ng uhaw kaya pumunta ako dito sa kusina para uminom. O ikaw, bakit hindi ka pa rin nagpapahinga? May exam po kasi ako bukas Kaya nagre-review pa po ako. Kukuharin nga po ako ng tubig Nakita ko kayo. Eto na ang basong may tubig. Ikaw nang unang uminom. Salamat po. Ay! Bakit hindi mo hinawakan mabuti ang baso? Nabasag tuloy. Kayo nga po Hindi ko pa nahawakan. Binitiwan nyo na. Bigla tuloy akong kinabahan Oh,
Bakit kayo kinabahan? May kasabihan kasi ang matatanda. Masama raw na senyales kapag may biglang nabasag na gamit sa bahay. Ibig daw sabihin, may hindi magandang mangyayari sa miyembro ng pamilya. Lolo naman pamahiin lang po yun. High-tech na po tayo ngayon. Hindi na po tumatalab ang mga pamahiin. Kabahan po kayo sa bubog at baka po kayo matibo. Napakahayop na amo ko lalaki. Wala man lang ako nang pigilan ang kademonyohan na ginawa niya sa akin. Walang kamalay-malay ang pamilya ko. Ganitong sinabit ko dito sa Hong Kong. Minapoy ng animal na inchik na yun ang katawan ko. Papatayin daw niya ako pag nagsumbong ako sa asawa niya. Diyos ko, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hello, Angie? Hello, oo, ako nga, Danilo. Kumusta kayo dyan? Okay kami rito. At nakuha na nga pala ni Sarah ang perang ipinadala mo sa amin ng 1 linggo. Mabuti naman kung ganun. Basta, nagpapadala ako, bumili kayo ng masasarap na pagkain dyan, ha? Dahil ako, palaging masarap ang pagkain ko rito. Huwag mo kaming intindihin dito. Ang alagaan mo ay ang sarili mo dyan. Miss na miss ko na kayo. Oh, kayo ng anak natin. Ba't parang umiiyak ka? May problema ba? Ay, hindi, wala. Wala akong problema. Wala to. Nagiging emosyonal lang ako minsan kasi sabik na ako sa inyo ni Sarah. Homesick lang ako. Kahit ako, miss na rin kita. Madalas kong naaalala nung narito ka, yung pagkukwentuhan natin. Hayaan mo. Pag-uwi ko, babawi tayo. Mag-iingat ka lagi dyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alimberta, pagbilihan nga ng 2 sachet ng Pride powder. Nakakalimutan ni Sarah na bumili kanina Eto ang bayad. Eto ang Pride powder. Salamat to, Alimberta. Ay, Ading! Pareho pala tayo na ginagamit na sabon, Palibhasa, talagang maganda ang bisa ng Pride sa mga nilalaban damit. Maglalaba ka rin pala, Lupita. Ay, oo. Dalawa na nga pala kayo ni Sally ngayon. Nagbabakasyon siya, di ba? Ay, oo. Narito ngayon ang anak ko. Nagkita kaya sila Sally at Angie bago umuwi ang anak mo? Dumaan nga raw si Sally sa bahay na pinapasukan ng anak mo. Pero parang hindi raw yata sila nagkita. Wala raw doon si Angie. Sabi ko baka may pinuntahan. Naku, sayang. Akala ko pa naman makakabalita kami sa kanya tungkol kay Angie Matagal-tagal na ulit kasing hindi tumatawag ang anak ko alam mo naman, pag ganun medyo nag-aalala ko. Naiisip ko, baka may problema. Tay, nakita ko ang dami niyong nilabhan.
Sana ho, hinintay nyo na lamang si Sarah para i-washing machine na lang mamaya. Maraming ginagawa sa school ang apo ko. Tsaka nakita kong maganda ang sikat ng araw kaya sinamantala ko na. Maalinsangan nga hong panahon ngayon eh. Pero narinig mo ba kanina ang balita sa radyo? Anong balita? Habang mainit dito sa atin sa Luzon, binabayo naman ng bagyo ang ilang bayan sa Bisaya. Oh? Ang dinig ko malakas daw ang bagyo. Marami raw naapektuhan lugar. May storm surge nga raw. Daluyong ho? Oo, daluyong. Mga higanting alon. Naku, kawawa naman ho pala mga taga ron. Samantalang tayo rito, napakaganda ng ating kalagayan. Lolo Ading, papasok na po ako sa school. Kayo na pong bahala kay Itay, ha? Ay, sige, Sarah. Tinanghali ka na nga eh. Baka malate ka na. Huwag mo alalahanin ng tatay mo dahil unti-unti na siyang nakakalakad. Paunti-unti, nakakatayo na siya at nakakailang hakbang na. Natutuwa nga po ako, Lolo eh. Nakaka-recover ng Itay. Sigurado magugulat ang nanay mo pag nalaman niyang unti-unti nang nakaka-recover ang Itay mo. Ba, may bisita yata tayo, Lolo. Aga, sino kaya to? Sarah, anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pahalik nga. Pahalik. Isa pa. Miss na miss kita, Angie. Tama na, Danilo. Kanina ka pahalik ng halik. Gusto kong magpahinga. Akala ko ba, miss na miss mo ko. Bakit ganyan ka? Parang ang lamig mo sa akin. Pagod ako. Alam mo naman galing ako sa mahabang biyahe. Hayaan mo muna ako makapagpahinga. Pasensya ka na. Na-miss lang kasi kita. Naiintindihan naman kita. Pasensya ka na rin sa akin. Teka, bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Wala. Wala akong sakit. Wala lang kasi akong ganang kumain nitong mga huling araw. Ha? Madalas kasi nahihilo ako eh. Angie? Angie, ano ba nangyayari sa'yo? Angie! Magtapat ka sa akin, Angie. Alam ko kung anong nangyayari sa'yo. Buntis ka, no? Itay, patawarin niyo ako. Sinong ama ng batang dinadala mo? Itay. Saan napunta ang moralidad mo? Wala ka na bang kahihiyan? Kaya nagawa mong pagtaksila ng asawa mo. Sumagot ka. Hindi ko pinagtaksila ng asawa ko. Sa loob po ng 2 taon na nasa Hong Kong ako, naging tapat ako sa kanya. Kung naging tapat ka sa kanya, paano ka mabubuntis? Huwag mo akong gawing tanga. Nagsasabi po ako ng totoo, Itay. Hindi ako taksil na asawa. Naging tapat ako sa asawa ko. Kung ganoon, anong nangyari? Hindi ko kagustuhan ang nangyari. Pinagsamantalahan ako ng amo kong demonyo.
Hayaan mo muna akong mag-isa rito. Kanina pa masakit ang ulo ko sa kaiisip. Pero bakit nga, Danilo? Bakit dito ka matutulog sa sala? Pinagdidirihan mo ba ako? Umalis ka sa harap ko! Danilo! Bingi ka ba? Ang sabi ko, umalis ka sa harap ko. Oo, tamang sinabi mo. Nakakadiri ka. Akala ko matino kang babae. Pero katulad ka rin pala ng iba na kapag wala ng silbing asawa, nagagawa ng pagtaksilan. Hindi! Nagkakamali ka! Alam ko wala na ako silbi! Kaya nawalan ka na ng gana sa akin. Nakakalakad man ako ngayon, paika-ika pa rin. Bandado pa rin ako. At siguro, may nakilala kang isang makising na lalaking walang kapansanan. Hindi katulad ko. Hindi totoo yan. Tama na. Sana pinabayaan mo na lang ang mamatay ng mga aksidente ko. Dahil mas masakit pala ang lokohin ng asawa kaysa malumpo. Danilo! Ayoko na magsama sa'yo. Ayoko na. Hindi ko kayang makapisan pa sa bayang isang talipandas na katulad mo. Bukas na bukas din, tatawagan ko kapatid kong nasa Maynila. Magpapasundo na ako sa kanya. Tuluyan na nga kayang masira ang pagsasama ng mag-asawang Angie at Danilo? Mga nagsiganap: Vilma Borromeo, Susan Robles, Chiquit Amor, Phil Malyari, Dante Castro, Ian Miranda at si Rosana Villegas bilang Angie. Tinapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako naglandi, hindi ako nagtaksil. Wala akong kasalanan para tatuhin mo ng ganyan. Ang tanging naging kasalanan ko ay yung nangarap ako ng masaganang buhay para sa ating pamilya. Ngunit minalas ako! Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas.
Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Nagluto ako ng banana Q, Sarah. Tapos nang kumain ng tatay at lolo mo. Halika na, anak. Sabayan mo ako magmerienda. Busog pa ako. Sige na. Tikman mo kahit konti lang. Ayoko nga akong kumain eh. Kainis. Alam ko masama ang loob sa akin ng anak mo. Hindi niya matanggap ang pinagbubuntis ko. Akala niya pinagtaksilan ko ang ama niya. Lahat sila tingin sa akin masamang babae. Sarah, anak, hindi bagay sa'yo nakasimangot, pumapangit ka. Hindi po ako nakikipagbiroan, tay. Talagang asar na asar ako. Pinatatawa lang kita, huwag kang pikon. Bakit ka ba naasar? Bakit po ba kayo ganyan? Okay lang sa inyo na niloko kayo ni inay? Ang bilis niyo naman siyang patawarin. Anak, ilang ulit ko bang ipaliliwanag sa'yo na hindi ako niloko ng nanay mo? Nirape siya ng kanyang among incheck sa Hong Kong. At naniwala naman kayo sa kasinungalingan ni inay. Siyempre mag-aalibay siya, magsisinungaling siya para pagtakpan yung kasalanan niya sa inyo. Sarah, huwag mong pagsabihan ng ganyan ng nanay mo. Huwag kang magsalita ng ganyan sa nanay mo. Tay, ang layo ng Hong Kong dito sa atin. Tapos ang tagal na tumira dun si inay. Bihira pa siyang tumawag sa atin. Malay ba natin kung sinong lalaki na karelasyon niya? Sarah! Sinasabi ko lang naman nung posibleng nangyari. Kaya kung ako sa inyo, hindi ako basta-basta maniniwala. Alamin niyo muna ang totoo. Angie, dinig na dinig ko ng sagot-sagutin ka ng anak mo at nagdadabog na lumabas. Ibinalibag pa ang pinto. Kanina pa ho ba kayo dyan, itay? Oo, kaya kitang-kita ko kung paano kanya binastos. Wala ho yun. Kasalanan ko naman eh. Kasi kinukulit ko siyang mag-almusal bago siya pumasok sa eskwela. Ay naku, huwag mo nang pagtakpan ng anak mo. Alam ko kung paano ka tratuhin ni Sarah mula nang bumalik ka galing Hong Kong. Intindihin niyo na lang yung apo niyo. Naguguluhan lang yun sa kasalukuyang sitwasyon namin ngayon. Bumalik yata ang anak mo. Sige ho, itay. Mag-almusal na muna kayo dyan. Ako na hong magbubukas ng pinto. Sige. Ate Angie. Lenny? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas.
Ate Angie, ako na magtutuloy ng paglalaba. Ay, hindi. Huwag na, Lenny. Ako na, kaya ko na to. Magpahinga ka na lang dyan. Alam ko na pagod ka sa malayong biyahe. Total, matatapos ko na rin ang paglalaba. Mabilis kasi magpalinis ng damit ang Pride powder ang gamit. Pride powder din ang gamit namin nung nasa Tacloban pa ako. Subok na kasi ang detergent na yan sa pagtatanggal ng dumi ng mga damit. Natutuwa naman ako't nagkita ulit tayo. Ang tagal na panahon na bago ka ulit napaluwas dito sa Maynila. Nakakalungkot naman yung nangyari sa pamilya mo. Oo nga, Ate Angie. Sama-sama silang natangay ng daluyong nang salantain ng bagyong bayan namin. Oo, nasa Hong Kong pa ako noon nung mabalitaan ko yung pananalasa ng super bagyo na yun. Kasamang araw sa sinagasa ang Tacloban. Parang dilubyo nangyaring yun. Parang bahay lang ng posporo ang mga barong-barong nang sagasain ng malakas na hangin. Kasamang inanod ng malaking halo ng mag-ama ko. Mabuti naman, naisipan mong bumalik dito sa amin. Kayo na lang ang malayong kamag-anak na pwede kong mapuntahan. Ate Angie, wala na ako ibang malalapitan. Tama na, huwag ka na umiyak. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Noon pa man, kapatid ng turing ko sa'yo. Nay, aalis na ho ako. Huwag kayong humarang dyan sa pinto. Hindi ako aalis dito sa pinto hanggat hindi mo pinapaliwanag kung bakit napapadala sa pag-uwi mo ng gabing-gabi na. Ano naman sa inyo kung laging gabi na ako kung umuwi? Sumusobra ka na! Aray! Sagot ka na sagot! Ako sinampal! Habang pinagpapasensyahan kita ha, umaabuso ka. Wala ka ng respeto sa akin. Kahit kailan, hindi kita tinuruan maging bastos. Mula pagkabata ko naging mabuti akong anak sa inyo. Sinusunod ko lahat na sinasabi ninyo. Pero ano, dapat ko pa ba kayo respetuhin? Pagkatapos nyo kami lukuhin? Hindi ko kayo niloko. Anong hindi nyo kami niloko? Yan nga, yan o, di ba? Bundat kayo, buntis kayo, pero hindi naman si Itay ang tatay niya. Pamigil ka! Bakit? Nasasaktan ba kayo? Nasasaktan kayo kasi totoo! Totoo malandi kayo! Niloko niya si Itay! Kahit kailan, hindi ako naglandi! Hindi ako taksil! Wala akong kasalanan para tatuhin mo ng ganyan! Ang tanging naging kasalanan ko ay yung nangarap ako ng masagalang buhay para sa ating pamilya! Ngunit pinalas ako! Impyerno ang sinapit ko sa paghanap ng langit! Kahit ano pang drama ang gawin ninyo, hindi ako maniniwala! Bahala ka! Bahala ka kung anong gusto mo paniwalaan. Basta ako, malinis ang konsensya ko! Buwisit talaga. Sarah, kanina ka pang parang inis na inis. Bakit ba? Sino ba yung kaaway mo? Inis na inis ako, Rendel. Kanina ko nga naiinis. Gagalit ako sa nanay ko. Kung hindi lang dahil kay tatay, di na ako uwi sa amin. Dati, bidang-bida ang nanay mo sa mga kwento mo sa akin. Pero ngayon, nagngingit-ngit ka naman sa galit. Alam mo naman ang dahilan, hindi ba? Best friend, kahit ano pa ang kasalanang nagawa ni Aling Angie, nanay mo pa rin siya. Ewan. Wala akong nanay na malandi. At kahit kailan, hindi ko At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Angie, nandito ka lang pala sa terrace. Bakit hindi ka sumabay sa amin naman ng halian? Medyo busog pa kasi ko, Lenny. Kaya naisipan ko na magpahangin dito sa terrace. Busog o nalulungkot ka? Ikaw talaga. Ang dami mong napapansin. Ako yung namatayan na mag-ama. Pero daig mo pa ako sa problemang dala-dala mo ngayon. Malapit na ako mga anak. Pero hindi pa kami nagkakaayos ni Sarah.
galit na galit pa rin siya sa akin. Oo nga eh. Napapansin ko, maldita siya sa'yo. Hindi mo siya dapat inaayang bastos-bastusin ka. Dati naman siya mabait. Naging salbahe lang siya nitong huli. Dahil nga, sobrang galit niya sa akin. Yun na nga. Dati mabait siya. Pero salbahe na ngayon. Habang maaga, dapat maputol ang sungay niya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hayaan mong pagsabihan ko si Sarah. Baka sakaling makinig siya sa akin. Ako kasing naiinis kapag nakakakita ako ng malditang anak sa kanyang ina. Angie, bakit tinititigan mo ako ng ganyan? Wala. Wala naman. Natutuwa lang ako sa'yo, Danilo. Natutuwa? Kasi ang bait-bait mo sa akin. Ang bilis mo kong tinanggap. Pagkatapos ng mga nangyari sa akin, naniwala ka agad nang magpaliwanag ako sa iyo. Dahil nakikita ko, naramdaman kong nagsasabi ka ng totoo. At naisip ko rin, parang may parte rin ako kung bakit nag-isip kang mga ibang bansa. Kung hindi ako pansamantalang na-paralyzed, hindi ka naman makakaisip magtrabaho abroad. Buti na lang ngayon, unti-unti nang bumabalik ang lakas ng mga binti ko. Makapagmamaneho na ako ulit. Ako na ulit ang maghahanap buhay para sa atin. Salamat. Huwag kang magpasalamat. Mag-asawa tayo. Malaking tiwala ko sa iyo. Huwag ka nang umiyak. Nalulungkot lang ako sa mga nangyayari. Alam ko hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagkakasundo ng anak natin. Pero huwag kang mag-alala. Naniniwala akong darating ang araw na lalambot din ang puso ni Sarah. Sana nga. Sana nga, Danilo. Sarah, maniwala ka sana sa akin. Nagsasabi ng totoo ang nanay mo. Hindi niya pinagtaksilan ng tatay mo. Pati ba naman kayo, Tita Lenny? Naniniwala rin kayo sa kasinungalingan ni nanay? Kilala ko ang nanay mo. Mabuti siyang tao. Hindi siya gagawa ng isang bagay na alam niyang ikasisira ng kanyang pagkatao. Tita, ngayon lang kayo dumating sa buhay namin. Anong alam ninyo sa tunay na pagkatao ni nanay? Bata pa ako nang mamatay sa aksidente mga magulang ko. Si Tio Ading ang kumupkop sa akin. Kaya si Ate Angie ang kinilala ko na katatandang kapatid. Kaya pala pinagtatanggol ninyo siya. Kasi may utang na loob kayo sa kanila. Hindi sa ganon. Pero ang gusto ko, sana magkasundo na kayo. Sorry, Tita. Hindi ko mapagbibigyan ng gusto ninyo. Pero sana... Tita, kung ayaw ninyong madamay kayo sa problema namin ni nanay, wala na nga kayang pag-asang mapatawad ni Sarah ang kanyang inang si Angie? Mga nagsiganap, Vilma Borromeo, Susan Robles, Chiquit Amor, Phil Malyari, Dante Castro, Ian Miranda, at Rosana Villegas sa papel na Angie. Ninapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabi at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito.
impyerno ang sinapit ko sa paghahanap ko ng langit. Dito pa rin, sa ating natatanging duna, may pangako ang bukas.